Itong makina po na to, hirap na po umandar dahil nga po nag-overheat po ito. Ang coolant po pumapasok na po dito sa loob ng makina at naghalo na po sa langis. Nakikita po natin yung kulay puti, langis po ito na naghalo na po yung coolant. Ngayon ang kanyang radiator naman lagi po naubusan ng coolant at nilalabas po rito. Ngayon po ang gagawin po natin dito, ibababa po natin itong cylinder head. Ito mga boss, first time ko lang itong magbaklas ng cylinder head ng Mazda CX-7 at hindi ko kabisado ang timing nito, kaya ang ginagawa ko lang ito, tiyatandaan ko lang yung mga camshaft saka timing chain. Tulad po nito sa camshaft, dito sa camshaft may kailangan po yung gatla ng camshaft. So katulad po dito, yan, kailangan po pantay siya rito sa cylinder head. So ito rin po, kabila, ganoon din po. Ayan, papantay rin. So ito po siya. Ngayon, ang piston naman, kailangan po naka top dead center yung number 1. Ang number 1 na piston sa number 4 para lang po nakataas. Ngayon ang ginawaan ko rin po lang ng palatandaan. So ito po siya, kailangan po dito siya pumantay. Ito po, so ito yung may tanda akong ginawa. Ang crankshaft pag iniikot natin, hindi po sumasama yung timing, pinaka timing chain. So ito po siya. Kaya pag inikot po itong crankshaft, itong timing chain, hindi po siya sumasama. Kaya kailangan natin na siguraduhin ang timing ay tama sa pagbabalik natin. Tapos yung timing chain naman niya at saka yung sprocket gear, nilagyan ko rin ng tanda. Para pag ibalik po natin, hindi tayo malilito. So ganito lang po ang ginagawa ko pag first time lang ako magbabaklas ng cylinder head na hindi ko pa kabisado ang timing. Kaya ganun lang po ang ginagawa ko. Sa palagay ko dito, ginagamitan to ng special tools pagda timing. Kaya wala po tayo special tools, kaya ganito lang ginagawa ko pag di ko pa kabisado yung timing sa makina. Kaya lagyan ko lang ng tanda. At ito namang camshaft cap nya, kailangan po natin tandaan para di po natin magkapaliktad-paliktad pag ikinabit ulit, dahil ito po may kanya-kanyang sukat ito. Kasi ito pag may ilagay dito, minsan kakapit po yung pinaka camshaft dito sa mahirap ikutin. So ang gagawin po natin, tatandaan natin ng bawat isa kung saan po siya nakatapat. Ito po, natanggal na po natin cylinder head. Hindi po natin alam, baka bingkong po itong cylinder head na to dahil yung cylinder head gasket po nito biyak. So ito siya mga boss, ang cylinder head gasket nya biyak po. Yan. Isang problema po sa under ito, palyado po ito dahil po yung hangin dito sa piston at dito nagsasalubong na siya. Sumisingaw po rito sa gitna ang hangin, kaya palyado po ito at nag-overheat rin po dahil itong butas po na to, itong butas nito, yan ang butas niya, sa tubig po yan, kaya nagkakaroon ng pressure yung tubig sa radiator. So ayan po, hindi po natin alam, baka bingkong po itong block na to dahil itong mga boss bagong gawa lang to. Kasi halata po may pandikit pa, parang kagagawa lang po nito. Ang machine shop na po ang bahala rito, paparepis itong cylinder head dahil nga po dito biyak po yung cylinder head gasket dito.
malaking bingkong ito, kaya ipapamasin shop natin to, ipaparepis natin to sa machine shop, at papapalitan na rin po natin to ng valve seal at saka papasiting po natin tong camshaft nya, papasiting na rin po natin tong camshaft. So ito mga boss, ang gagawin po natin ngayon, magre-replace po tayo ng engine block. Pag ito po na napuputulan ng cylinder head gasket, maaari po itong pinaglalapatan po ng cylinder head gasket, hindi po pantay ito. Kaya pag di po natin ni-replace ito, baka yung cylinder head gasket masira kaagad. Kaya pag kami po na tuwing nagtatap overhaul po kami, sinisigurado po namin itong engine block na to, kailangan po mapantay po itong engine block na to. Kasi ito mga boss, dahil sa sobrang overheat po ito, dahil nga po naputol itong cylinder head gasket, so ito po siya, naputol po, buwabakat po yung pinaka lata po nito dito sa pinaglalapatan. So tulad po nito, medyo ano po, malalim na siya. Kailangan po natin na i-replace to para pumantay, para pag kinabit po yung bagong cylinder head gasket, flat na flat po siya, at may iwasan po na sumingaw kaagad yung cylinder head gasket. Ito po yung mga butas ng daanan ng langis, kailangan po natin takpan para yung mga dumi, pag nililiha po natin to, hindi po papasok sa daanan ng langis. Tulad po nito, ito po daanan ng mga langis to, ito. Tapos itong piston, takpan din natin para yung mga pinaglihaan natin na natanggal na maliit na nakaskas po dito sa ibabaw, hindi po siya papasok dito sa gilid ng piston. Dahil pag pumasok po sa gilid ng piston, maaari po itong liner nagasgasin po niya pag may dumi po dito sa gilid ng piston dito. Pag makapasok po yung mga maliliit na pinagkaskasan po natin dito sa aluminum. So ito lang po ang importante, kailangan po natin na siguraduhin na may mga takip po para maiwasan po na pasukan po ng dumi yung mga linya ng langis at dito sa piston. Tama na. May nakikita po tayo na itim na tuldok-tuldok. Ito po, hindi na po maalis ito dahil medyo malalim. Hayaan na lang natin tong itim na ito, konti lang naman kasi masyadong malalim na itong itim na ito, mahirap nang habulin. Ay, importante po dito dito sa parte na ito, kailangan pantay dahil dito po yung malakas ang compression galing sa piston,
Kaya ito importante po rito na pantay siya.